Buhay pa ba si Ngiwi? Well, unfortunately, buhay na buhay. Nabudol tayo mga ate at kuya. Kasi di ba may lumabas na parang, I think it was Kuya Jay Sonza eh. Napin ko saglit ha. Ah, na di umano ay nasa St. Luke's at malala ang kalagayan. Mambubudol, sabi nga ni Spokesman Roque. Diyos ko, patawad kung kami ay, ito namang si Kuya Jay Sonza, masisira ka nito eh. Sa mga post mo. Alright, hinahanap ko lang yung post niya mga kababayan and yeah, I found it right away. Nandito tayo ngayon sa Facebook page, verified page ni Kuya Jay Sonza. At baka nag-delete na siya. What do you think? Nag-delete siya? Okay, may mga sinenda naman daw. Bakit nyo hinahanap si Bonget? Sabi nung may sakit sa bitok, sabi may sakit sa bitok katulad nung kay Yumaong Cory yung mama. Ha? Ano ba naman kayo? Palusot na lang si Kuya Jay. Nasa hospital din siya. Maybe sa isang page niya, no? Kasi nag-post siya, may isang picture ng parang medical kineme, papel, di ba? I think marami nag-post niyan. Tapos na yun, parang in denial na siya. Diverticulitis, o bagong chat daw sa kanya. Tingnan ko nga, basahin ko nga. His acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged droga use. Key developments include the formation of a cyst. May bukol si Ngiwi. And clear signs of perforation. Pero buhay pa naman mga kababayan. Panoorin natin mamaya, may hinihima siya na mapinkish-pinkish. Mahilig siya sa talagang bilog na pinkish. Because of his condition, he won't be able to perform his duties and responsibilities for weeks to come. In the spirit of transparency, the Filipino people compels the office of the president to release the much-needed yada. I think shinare ni 167 kanina yung sagutan nga ni Auntie Claire tsaka nung, kasi pinipressure si Auntie Claire, no? Ng media. Asa na presidente? Ba't hindi umaten sa isang event kanina? Tapos si Butod paggalagala yata sa Cebu, no? Kasama yung tourism secretary na isa pa rin inutil. What do you think? Inutil na? Sabi daw inutil daw yung si Castro. Sino Castro ba yun? Sino nga yun mga kababayan? Cristina Frasco, rather. Si Frasco yung anak ni Gwen Garcia. Dali. Naka-channel 167 yata yung video. Nang sagutan ni Auntie Claire. Si Auntie Claire, kanal na kanal kung sumagot. Ha? Supplyin natin ng very, very light. Nandito tayo sa channel ni 167. Good morning, 167. Good morning, Team Alindog. Okay, let's check the videos. Ato, yung sasabi ko mga kababayan, yung St. Luke's na papel na may pangalan pa ni Ngiwi Jr., ang sabi nga po, malamang ito ay fake kasi mukhang nakadikit lang sa dingding. Tapos, mahigpit kasi, di ba, ang mga ospital sa ganyan, sa mga sensitive info, hindi nila pwedeng i-leak yan. So, hindi naniniwala, even sina Doc Lorraine Badoy dito, patungkol sa mga pamamaga, sa kanyang bituka, colonic obstruction or partial kinematic from inflammation, tingi-tingi. Okay. Ito yung event na hindi naka-attend si Ngiwi. Ngiwi Marcos Jr. Ngiwi tuloy. Ferdinand Marcos Jr. pala, namali ako ng basa. Ferdinand Marcos Jr. skips today's Gawad Lingkod Bayani event at the Malacanang Palace. Is represented by Executive Secretary Ralph Recto instead. Si ES na yan, Little President Recto. Alam niyo yung chandelier na yung mga kababayan, ang laki-laki niyan, no? Tapos yung kisame, pinagawa raw yan ni Imelda. Pangit daw yung hall na yan noon. Pinaayos lang, so ang ganda-ganda na. Okay? So, pera ng taong bayan. Pero maganda, okay, nakaka-amaze sa bisita. Tapos, dito rin ginanap yung aming event noon, mga kababayan, meet and greet, ganyan. So, magsasalita lang si Ngiwi sa unahan, 5 minutes, 7 minutes tops, and then picture-picture na, and then mag-aalisan na, ganon. So, biro mo tanghaling tapat yung pinakain kami ng ensaymada, dyan yun nangyari. Hence, ang tawag sa mga BBM vloggers ay ensaymada vloggers, kontento ng pakainin ng ensaymada. Although mamahaling yung ensaymada, 250 pesos, tapos tanghaling tapat, magpapasko pa, ang pinakain sa amin, ensaymada. Galit na galit sila at binatikos namin sila doon. Isa rin naman ako sa nakakain ng ensaymada. Dapat dinami-damihan ko na, masarap naman, para busog na busog ako na bonggang-bongga, 250 ang isa nun, mga adat kuya.
Mamahalin. Eh, kung binili na nga lang ng kanin at ulam, 'di busog pa kami, hindi ba? Alam niyo naman Pilipino ang bituka namin. Oh, anyway, So, nasaan na yung video? Ito yung kay Auntie Claire. O sige, pakinggan natin. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat 167, baka may copyright tong ano mo, music mo, ha? po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng tao Teka lang, baka may copyright to 167, ha? ng bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Nababother ako sa 167, sa ang tawag dyan? Sa music audio, hindi ko maintindihan. Teka nga, Pia, okay, baka kay Pia Trinidad meron. Sandali ha, shoutout Pia. Basta tinatanong at binabarubal nga ni Auntie Claire. Pero buhay pa naman si Ngiwi, panonoorin natin mamaya. Teka lang. Ay! Sino yan? Bakit doon nilalamas sa kilikili? Para may kamukha yan, para nagpapapirma yan. Doon nilalamas yung yung ano ba yan? Dough? Tapos ano ba yan? Magiging breading ba yan ng fried chicken? Ano ba? Si ano yun Parang kilala ko yun Parang si ano yun si Papaya, si Gurami ba yan? Asan yung kay Ngiwi? Saan? Hinahanap ko kay Pia, mga kababayan, baka meron si Pia. Ay, okay. Ay, mukhang wala. Anyway, binabarubal ni Auntie Claire yung reporter. Ay, meron pala sa isa. Teka. Ano nga yun? Teka lang. Ay, nalimutan ko pangalan. Hold on. I'm gonna go ahead and check it. Sandali lang po mga atit kuya. Hinahanap ko lang ha. Para may play tayo. Ay, let's Ay, Pokemon. Hold on. Kahit magbasa na lang tayo, huwag na natin panoorin ang pagbabarubal ni Auntie Claire. Ayun, nakita ko. Kasi susupply natin si Auntie Claire. So, ito yung babae, di ba, sa video kanina, yung reporter, meron daw siyang source from St. Luke's. Baka mamaya matanggal sa trabaho yun, sinuchuchu yung kalagayan ninyo, ha? Saan tong St. Luke's? Most probably sa BGC, mga kababayan. Right? Yun yung parang pinakabagong St. Luke's or pangmayaman na St. Luke's. Mas reliable po siguro na ang Pangulo ang nagsasabi kung ano ang kanyang nararamdaman, sabi ni Auntie Claire Navarobal. Pero hindi naman siya doktor, sabi nung reporter. Sabi ni Auntie Claire, katawan niya naman po yun. Ayaw talaga patalo na Auntie Claire. Yan lang naman yung gusto kong mapanood yung mga kababayan. Naku Auntie Claire, kayo boba Maklukan ka ng boba rin. Palengkera ka lang talaga. Kanal ka nga raw, mukhang kanal. Babaeng kanal. Pang kanal ang birada, sabi nga ni Maricar Serrano. Ito talagang si nuclear Makopa. Ba't Makopa? Dahil ba makapalang blush on? Yun ba yun? Pangkanal ang birada, bigyan ng manhole. So, isushoot pa sa manhole, Auntie Claire. Mga kababayan, although kilala mo yung katawan mo, doctors pa rin ang makakapag-diagnose sa'yo or makapag-check sa'yo, or, di ba? Kung ano ba talaga, baka mamaya akala mo nahihilo ka lang out of puyat, yung pala may something ka na sa brain, or, right? Baka may problema ka na, or, hindi naman problema sa utak, baka may mga brain tumor ka or whatever, right? Or nagkakanda-duling-duling ka na, connected pala yun sa utak mo, kaya may naglalabasan na yung mga allergies mo, akala mo may nakain ka lang, pero parang manifestation pala yun ng mas malalang sakit. We don't know. Kilala mo yung katawan mo, alam mo, pero mas alam ng doctor, makinig ka. Ito, Auntie Claire na ito. Nakikipag-suplahan doon sa reporter.
Well, she's excellent at her job, pero I don't know. Ang dating kasi mga kababayan ng Marcos administration dahil kay Auntie Claire, parang ang snob, right? Hindi pangmasa. Although si Auntie Claire naman mukhang palingkera, pero antipatika, right? Hindi mapagkumbaba ang Niwi administration dahil nga si Auntie Claire ay malademonya na rin ang bunganga or ayaw patalo. Parang silibag lang din yun. Nagkukuskus yata kanina ng kilikili no, ng dough, no? Okay. Let's listen sa balita, mga kababayan, patungkol dito sa kawamdaman kuno ni Marcos Jr. Okay naman daw siya, mga ate at kuya. Sip naman siya. Buhay pa naman. So, fake news. Right? Na maybe there's truth to it. Maybe dinala talaga siya sa St. Luke's. Pero hindi totoo na naghihingalo na. Or maybe ayaw nilang aminin. Ano sa palagay nyo? Pero umaasa nga kami kanina na baka katapusan na ng problema natin. Baka hindi na siya kailangan sipain ni VP Sara. Baka kusa na siyang tumalsik, hindi ba? Anyway, panoorin natin yung balita. Bumubuti na raw pakiramdam ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang. Sa kabila nito, hindi pa rin siya nakadalo sa ilang event ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong update sa kalusugan ng Pangulo? GP, no-show pa rin si Pangulong Bongbong Marcos No-show na. doon sa unang event niya sa Malacanang na supposedly ay siya ang mangunguna. Ito yung parangal para sa lingkod bayani. Sa halip, si Executive Secretary Ralph Recto ang nagpunta doon at naging kinatawan ng Pangulo. Gayunman, bagamat absent si PBBM dyan sa first event niya supposedly sa Malacanang, present naman siya doon sa doning of ranks dito kay PNP Chief Nartates kung saan ay formal na nga at opisyal nang ibinigay sa kanya yung 4-star rank bilang hepe ng PNP. Ang sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, natural lang naman daw sa isang tao na nagkakasakit na payuhan ng kanyang doktor na magpahinga muna. Katunayan kahit nga daw si ES Recto na diagnose din daw siya ng diverticulitis. Teka lang. So, akala ko ba apakasipag? So, sa sobrang sipag, nagkakasakit na, tapos hindi na makadalo sa ibang event. Kahit may tungkod ka, kahit na mummified ka na, umattend ka, ito, napakasipag mo, hindi ka na nga natutulog, sabi mo, di ba? Nuknukan ka rin ng yabang na mambubudol ka eh. Pero alam niya, sabi ni Doc Lorraine, mga tat kuya, ayoko panoorin yung balita. Tinatamad akong manood kasi it's about Niwi lang. Ang sabi ni Doc Lorraine, parang itong may lumabas or may nag-leak nga na yun na papel na 'di ba may pangalan pa ni Ngiwi yun yung pinakita ko kanina from 167 na may iba pa yata siyang sakit kaya siya dinala sa St. Luke's, okay? Parang ano daw yan, parang trap din sa mga pro-Duterte vloggers, 'di ba? Sa mga DDS, sa mga pro-Duterte na mga netizens, na kung sino yung magsi-share nun, kasi may may statement na sila mga kababayan, fake news daw yun lahat. Teka, pakita ko sa inyo yung fake news. So, isipin nyo kung nag-share kayo, nag-post kayo patungkol doon, tapos mapa-flag kayo as purveyor of fake news, mati-take down po talaga ang inyong social media. Kaya ingat-ingat po kayo. Kasi ako kanina, hindi nga ako nag-post patungkol dyan. Nagtanong lang ako, nasa ng Pangulo, di ba? Pero may statement na sila ngayon dyan, mga kuya. Ang pukin ng ina ito, lagi itong lumalabas sa aking timeline or sa wall, hindi ko naman siya pina-follow. Numpa, feeling nagtatrabaho ang yawa. Mukhang kengkoy. Ba't nandito si Sandro Marcos? Na? Teka lang, baka namali ako sa sa keywords. Okay lang na, hindi naman yan. Ano to? Anong pambubudol na naman yan na nagpupunas-punas ng luha ng kalibadbad. Anyway, may statement sila, fake news daw yung mga nasa St. Luke's, may mga ganun sila, diba? Fake news daw yun. So, mag-ingat kayo mga tat kuya. Baka i-mass report kayo, ma-take down pa yung social media niyo. Okay? Kasi parang sila naman ang nag-iimbento ng mga ganyang kwento na na-hospital or na
di ba? Baka sila rin nag-release niyan para hindi mapag-usapan yung kainutilan ng isang ito. Maybe paawa effect din, plus trap yan mga kababayan sa mga vloggers, hindi ba? Kung itatopic yan, ganyan, baka mamaya makasuhan pa kayo ng cyber libel. Anyway, hindi siya dapat magkaso dahil nga siya ay presidente. Bawal naman yan. Ayan pala, ang statement, ayan. St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on social media to pertain to President Ferdinand Ngiwi. Ngiwi. These documents are fake and falsified. Malay natin, nagde-deny lang sila, di ba? Shinare pa ng PCO yung post ng, yan, fake nga raw. Nahanap ako ng hanap, nandito naman pala. Fake daw, fake statement. Di. Nabubudol tayo. Ayan, may hinihimas siya, ateng. Buhay pa nga ni, buhay pa. Pati si VP Sara nabudol. Panoorin natin yung video ni VP Sara mamaya. Or maybe, VP Sara, feeling ko may mga aasar sa'yo soon eh. Para bang gusto nilang palabasin na excited ka. Yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan hindi talaga magandang tingnan kung si VP Sara ay mangunguna sa mga hakbangin laban kay Ngiwi. Kasi ang dating niyan, parang excited siya na matanggal si Ngiwi sa pwesto para siya na mag-take over. Right? Mamaya natin panoorin si VP Sara, umihimas muna si Ngiwi na mapinkish-pinkish, na mabilog. Ayoko ng ganyan. Humihimas ka na nga lang. Nasa na yun? Nasa na yung hinihimas-himas niya? Ayun. Himasin mo nga ni. Sir, anong name ng dog? Ang gulo mo. Pinkish bulldog. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tita ko ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, Wala akong ay, ang galing humawak ni Ngiwi ng mata, Marunong talaga si Ngiwi humawak, ganun talaga, ganun kalaki yung mata, Talagang mahusay siya sa mga ganyang hawakan, Parang ang hinahawakan niya, hindi mata, Parang iba na yung hawak niya mga ating, iba talaga, Parang sanay na sanay siyang gumanon, Talagang saktong-sakto, Tapos may alpas pa, may sasampalin ka pang ganon. Charot lang mga ating. Pakinggan niyo yung tawa ni Marcos Jr. Parang pambeki. Sabi niyo. Pambeki or pang mangkukulam? Pakinggan niyo. Sir, anong name ng dog? Sa Anticlear yun, Po, baby, po ka ng ino. Anyway, naalibadbaran ako. Pero naaaliw naman ako at the same time. Ano ba talaga? Nilalandi niya yung doggy na pinkies. Tapos ginano niya yung mata. Talagang saktong-sakto talaga. Asa na? Ulit mo. Sir, anong name ng dog? ang pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung Ayoko panoorin. Natamad ako. Napaplastikan ako. ito, Tama na? Bilog na bilog. Gisukat-sukat yun niya ang kuan. Ang kinatawos ang kuan. Kang sang iro, no? Sang ayam. Aliw na aliw siya sa kabilugan ng aso niya. Tapos tawa sila ng tawa ng Anticlear, mga fake laugh naman, mga tatuya. Ako ang nauubusan ng fake laugh sa kanila eh. Pakinggan niyo, bakit Oreo, sir? Pakinggan niyo muna ulit, kahit nakakalibad-bad. Teka. Sir, anong name ng dog? ang pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi Dapat ang pinangalan mo dyan ay si Tubig. Hi, Tubig. Kasi ang laki ng mata mo eh, ganito eh. Tama ba? Dapat Tubig. Parang it was staged, no? Parang, kunwari may kipagharutan siya sa aso niya. And I think dito sa vlog na to, no, ito yung proof of life na dinedemand. Ano sabi dito? Panis yung mga DDS na nagsasabing comatose daw ang Pangulo. Dinalait pa kayo ngayon. Sasabi yung comatose. Sabi nyo nangingisay na buhay pa. Man.
Madaling sabi, nang bubudol talaga si mga kababayan. Budol. Pati si VP Sara yata na budol. Si Vice President na lang panoorin natin mga kababayan. Okay. Kasi natanong siya about dito kay Ngiwi kasi di ba nga, di umattend sa event kanina or sabi ni VP Sara, nasaan si VP? Ayun na nga ang sagot. VP Sara, na budol ka rin. Oh. Pero again, dapat nagpapakita talaga si Ngiwi. May oras ka makipagharutan sa aso mo tapos hindi ka dumadaw sa isang event. Ano yung drama lang? Kasi mga kababayan, again, kung ikay lupay-pay na, masama pakiramdam mo, isang steroids lang yan. Gising na gising ka na ulit. Buhay na buhay ka, parang kang kabayo. Dalas ko yan dahil nag-steroids ako before mga kababayan dahil sa aking severe asthma. No? Nababanggit ko yan sa mga nakaraang live ko noon na umabot ako sa point na iika akong lumakad sa ospital na walking distance lang naman like 2 to 5 minutes nasa ospital ka na. Lakarin mo lang. As in, parang 500 meters lang or 300 to 500 meters lang mula sa tinitiran ko yung ospital. Pero inaabot ako ng mga kalahating oras hanggang isang oras bago ika ako mga ating. Ang tagal ko nakabangon sa higaan. Dahil namaga ako ng gusto. Okay, nagsama-sama yata yun mga kuya. Fabric conditioner, pabango, cosmetics, no, sabon, shampoo, lahat na. Iniinom kong gamot sa lagnat or what. Kasi nga masama pakiramdam ko eh. Lahat pala ng mga tinitake ko, pinapahid ko, nakakakos sa akin ng allergy and asthma. So, nagsama-sama. So, bedridden ako mga ating. At hindi ako gumagaling. Inom pa ako ng gamot sa lagnat. Hindi ako gumagaling. Hanggang naisipan ko na pumunta ng ospital kasi namamaga na ako at pantal-pantal na ako. Hanggang ngayon may mga ganyan ako. May mga allergies ako. Pagdating ko ng ospital na kahit lupay-pay ako, pinainom lang ako ng steroids, kinahaponan, naglalaban na chems. Or maybe magpulveron lang si Ngiwi, hindi lang steroids, pulveron lang, right? Di ba may sugar ang pulveron? May sweets. Nakaka-spike ng energy yan, di ba? Anyway, let's listen to the Vice President. Walang kuan, ay? Si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Yun. Simulan ulit natin. Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Isipain mo, Bibi Sara. Asa rin si BBM? Ukasan daw. Tamo hindi aware si Bibi Sara. Oo ba? I think he's under medical something. Oh my last visit. Wala siya ikuan? Public events? Wala pa siya recently days ago wala pa siya public. Si Chipmunk yung nag-interview. So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Yun daw yung sinasabi ni Senadora Amy sa kanyang statement na nagkakasakit hindi inaalagaan. Lagi nang kinabuhi gyud. Ganun talaga ang buhay. Tumawa. Ganyan talaga ang buhay. Lagi nang kinabuhi gyud pagka nang walay kanang tinud-anay nga nagtan-aw para sa imuhang kaayuhan. Ganyan ang buhay kapag walang totoong tumitingin para sa iyong ikabubuti. Tama ba ang translation ko mga Bisaya di ang dagko og lubot? Hello. O yun tinatranslate ko yung sasabi ng Vice President. I think tumawa yung Vice President dahil dun sa comment na baka may interview daw si Marcos Jr. kay San Pedro. Di ba San Pedro yung yung nagbabantay sa langit, sa gate? Baka pupunta na ng langit si Ngiwi. Natawa yata si VP Sara. Okay. Si Moishi Kiling nag-interview na kay San Pedro. Yon. Makatawa man ko aning mga Bisaya, oy. Kay Tawang-tawa daw si VP Sara sa mga Bisaya. Dahil? Kanang, ang joke na to ba? Oh, Kasabo. Hulagi niya sa uban nung kanang offended. Offended na sila kaayo. Pagkahuman, kanang yaga-yaga sa Bisaya. unsay yaga-yaga mga tatkuya. Ano ibig sabihin ng yaga-yaga? Pero pagkakaintindi ko sa unang sinabi ni Vice President Sara ay nakakatawa daw yung mga Bisaya
Kasi, kumbaga yung biro sa Kabisayaan ay nakaka-offend sa mga Tagalog. Pero sa mga Bisaya, normal yun. Culture nga raw, babanggitin ni VP Sara mamaya. Unsay yaga-yaga, oy? Anong yaga-yaga? Nagbibiro? Nang aasar? Ano ba? Hindi lahat ng Visayan words alam ko mga kaubayan eh. So, paki-comment nga sa comment section. Unsay yaga-yaga? Ano nga Bisayang dagog? Buli. Di lang siguro nato seryosohon tanan. Sabton ang kultura ba? Inclusive mang kahata nga katawhan, sabton ang kultura. Kung ang kultura sa mga Bisaya, magyaga-yaga. Magyaga-yaga is joke? Tama ba, Ate Mary Jean? Magyaga-yaga, nagbibiro? Yun ba yun? Nang-aasar? Namimiloso po? Ano ba yan? Parang ganon? Nang-aasar? Or nagbibiro nga? Mahilig. Ang mga Bisaya kasi mahilig magbiro, mga kababayan. Yaga-yaga means jokes. Thank you po, Joy Weger. Kung nagbibiro lang daw, kultura raw yun ng mga Bisaya. Yung di ba, sabi, nasaan yung presidente? Ay, may interview kay San Pedro. Ini-interview na yung San Pedro sa pintuan ng langit. Ay, hindi siya pupunta sa langit. Pakisipa nga San Pedro. Sipain mo nga pa ibaba. Doon sa, dapat bumulusok yan doon sa impyerno eh. Daghan kaayong mga pakatawa. Di siguro ma-offend dayon ang ubang tao. Huwag daw ma-offend yung ibang tao dyan. Kani. VP Sara, why is thrilling init kaayo ang dugo sa imo ha? Sigira kanya kasuhan, dili jud siya kapuyon. Yan, dyan binagay ni VP Sara na si Trililing daw ay political skunk. Adi mabaho si Trililing, ganun ba yon? Mapanghi. Sabi doon ni Tatay Digong, dyan naman yon. So, kita nyo pati yung Vice President, iniisip din na nasaan nga? Ba't hindi umaaten? So, baka na ospital, masama pakiramdam. Ngiwi, karapatan ng taong bayan na malaman kung kaya mo pa. Pero sige lang, i-push mo, malay mo naman, no? Swertihin ka hanggang 2028. Total, marami kayong mga saboteurs eh. Gustong mag-rally ng mga DDS, gustong mag-rally ng mga Pilipino, sinasabotahe ang mga rally. Gusto na ng people power ng mga Pilipino na may sumasabotahe pa rin. We'll see. I'm praying really hard mga arat kuya na yung magiging one-time, big-time event ni na Governor Chavit ngayong paparating na end of month ay mag-succeed, or kahit yung anniversary na rin ng People Power Revolution sa next month, hindi ba? So, sa tingin ko mga kababayan, since wala namang balak magbago itong mga mambubudol na ito, right? Nang dadivert lang eh. Kunwari, nagkakasakit, buhay pa naman, nakikipaglambutingan pa doon sa aso niya na yung ginagano niya yung mata. Sanay sa Wala rin balak na magtrabaho ng maayos, puro lang yabang, di ba? Wala namang pinakukulong ng mga magnanakaw at kurakot. So I have a feeling na, and I hope ito na yung one time, big time, ito na yun yung people power, no? But still, itong taon na to, palagay ko mga kuya, mayat maya ang magiging rally. Kahit pocket rallies lang, maliliit na rallies, all over the Philippines. Ngiwi Junior, hanggang sa matapos ang term, puro kahihiyan na nga abutin mo. Kasi wala kang balak magbago. Mambubudol ka. Sa madaling sabi, hindi mo kaya ang trabaho mo. Meron ka namang successor na kayang magtrabaho, ayaw mong ibigay. Kasi nga, siguro protektado ka bilang leader na hindi ka pwedeng kasuhan, at kapag nawala ka sa pwesto mo, ay hahabulin ka ng batas. Lalo pa tinarantado mo ang vice president mo, binudol mo, pinakulong mo pa ang tatay, ay good luck talaga sa'yo. Swerte ka na kung aabutin ka pa ng 2028, pero huwag kang mag-aambisyon na i-extend pa ng lagpas 2028 ang pag-upo mo. Sa pamamagitan ng pandodoktor sa konstitusyon at pagbabago ng saligang batas, and pandaraya sa eleksyon at isasabak mo ang Pilipinas sa giyera. Bago pa mautas ang mga Pilipino sa giyera na gustong-gusto nyo makipaghiraan sa China, good luck sa'yo. No? Hindi lahat ng mga Pilipino ay makakapagpigil ng galit. Tama ba? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.